His name. To his own as strangers, a man of sorrows and
Amen. Sa ating pagsisimula sa umagang ito, tayo po ay umamit pa, magsampa, habang patuloy natin inanilahan ang presensya ng Panginoon sa umagang ito. Ating mawitin ang Here I Stand. Isn't this message still the same? Where do they seek for something more than simplicity? Where do they turn? The back for you, oh Lord. Where do they yearn for something more? Still be true tomorrow. What I believe is not the work of any man. His kingdom can't be shaken. His glorious foundation. While others fall, here I stand. And though you say falling away, I know they try to complicate what you said, but in my soul, you're a rock press on. Your truth is what I still be true tomorrow. What I believe is not the work of any man. His kingdom can't be shaken on this glorious foundation. While others focus, I will tumayo. Here I stand. Your truth is what true tomorrow. What I believe is not the work of any man. His kingdom can't be shaken on this glorious foundation. Here I stand while others fall. Here I stand. Hallelujah! Thank you, Lord, for the victory, that overcoming power, Lord, that perfect faith that you have given to your children, Lord Jesus. Let us pray. Salamat po muli, Panginoon, sa panibagong buhay at araw nito, sa kalakasan na aming taglay, upang muli kang mapapurihan at masamba sa Espiritu at katotohanan. May laskas sa lahat ng iyong ginawa sa amin na pagpapagaling, pagliligtas, pagpaprovide ng aming mga pangangailangan, lalo-lalo na sa panahon ng kagibita. Higit sa lahat, ang inyong Espiritu Santo na lagi naming nararanasan, mapiyaya, laging umaabot sa aming mga pagkukulang, mga pagbagsak, nagpapalakas sa amin at papatibay, nag-i-encourage sa amin, Panginoon, upang magpatuloy sa lakad ng pananampalataya. Dahil kung wala ka, Panginoon, kasama kami doon sa mahuhulog. When others fall, here we are standing, not because of our might, it's because of your Spirit, Lord. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang at pagkakamali namin sa buhay.
mga bagay na hindi nakalugod sa iyong Espiritu. Kung napigatin namin ang iyong banal na Espiritu, patawarin niyo po kami. Muli kami nagpapakumbagang humihingi, Panginoon, ng tawad at awa. Sumaamin, Panginoon, yung makapangyarihang dugo na nag-aalis ng kasalanan namin, nagre-restore sa aming posisyon bilang mga anak mo. That we may have confidence, Lord, to pray anything in your name, and according to your will, it shall be done. Bless this service, we dedicate it to you. Bless each heart, Lord, na kayo po ang hinahangat at hinahanap ngayong umaga nito. Pag ginawang lampasan ng bawat isa, pagpalaan niyo po ang luwayan mula sa kasimula hanggang sa wakas. Kailangan mataas, Panginoon, at kailangan po ang mapagpurihan. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. Hallelujah. Shalom, bride. Sa mapagpalang umaga po, in the name of our dear Lord Jesus Christ, let's read for our teaching service. Revelation chapter 12, verse 7 to 8. There was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought with and his angels, and prevailed not. Neither was their place found anymore in heaven. May the Lord bless His words. Tayo po'y makakaupo. Our topic for today ay isa uli sa na-raise up sa ministers meeting before. Ewan ko, na-hook up na yata ako dito. Maging serious na po mga kapatid. At dito po ako pinangawanan ng Panginoon. Wala, kahit na medyo malalalim ang pinag-aaralan ng mga ministers, mga kapatid, nais na ipamahagi yun ng Panginoon sa atin. By the grace of God, gusto nating maintindihan kasi hindi lang naman ito usapin, mga kapatid, para mapag-usapan lang. Gusto nating makita ang ating mga sarili. Sino tayo before? Noong naganap ang digmaan kasing ito, mga kapatid, sa denominational teaching, yan ay parang mga labanan lang ng mga heavenly angels. But we know Michael is the theophany of the Lord. Tama. At mayroon siyang mga kasamang angels dyan. Ang kalaban niya ay ang dragon. This is Satan, mga kapatid. And the dragon fought and his angels. Alam natin, may mga nadaya si Satan doon sa kaharian ng langit. Nagkudita sila. So ang unang kudita, unang rebellion ay naganap doon sa langit. Ang kasalanan ay nanggaling sa langit, hindi sa lupa. At sinasabi ng verse 8, of course, na talo sila. Dahil ang kalaban nilang mga kapatid ay mismong pinakamakapangyarihang Diyos in the form of angel, in the form of theophany. And neither was their place found anymore in heaven. So hindi na sila nakabalik doon, mga kapatid. Kasi ang langit, para lang yan sa mga makalangit na nilalang. Galing ba kayo doon? Kaya, walang lugar si Satan doon. Amen? Now, bago ko talakayin ito, mga kapatid, gusto ko munang daanan ng konting background ang mga following verses na yan. Sa verse 3, 12 verse 1 to 5 sana, pero simulan ko lang yung 3, 4, 5, just to give a point. There appeared another water in heaven, and behold, the great red dragon, that is against Satan, okay? Hindi ko na pwede sinulat sa yung mga matatagpuan mo sa message, pero that is the arch enemy or ang pinakamakapangyarihang kalabang espiritu ng Diyos. So that is Satan. Of course, Satan is spirit. Tama? Ngayon, yung dragon na yan, which is also a beast, which beast means kapangyarihan or power, hindi yan na-manifest physically until dumating tong 7 heads and 10 horns. So si Satan daw na yan, may 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his head. Now, dadaanan ko lang, mga kapatid, pero hindi ito yung main topic natin. Yung 7 heads na yan, mga kapatid, ay ang mga empires kung saan sit sa trono si Satan sa pamamagitan ng mga
pinakamataas o makapangyarihang leader na prevail or nag-conquer ng mundo mula pa sa panahon ng Old Babylon na tinatawag ding Assyrian Empire sa panahon ni Nimrod. Okay? Ang pangalawa dyan ay lumipat yan nung nabigo na ang Old Babylonian Empire. Kung pag-aaralan natin yung 7 Church Ages sa mga familiar nito, ang unang headquarters ni Satan ay saan? Sa Babylon. At sino yung unang leader doon kung saan hawak niya ang politics, ang religion, economy, and all aspects of human life. He controlled the world. Hindi ba si Nimrod yun? Now, nung namatay si Nimrod, by history, babasahin niyo yung mga kapatid sa 7 Church Ages, lumipat yan sa Egypt. Ayan yung naging second head. Ang leader niyan, succession ng mga paraon. Ngayon, nung bumagsak yung Egypt sa panahon ni Moses, nung pinalaya ni Lord ang Israel mula sa Egypt, saan lumipat yan? Nagbilang muna ng mga maraming taon, pero nag-reoccur yan sa Neo-Babylonian Empire. Yung nakita ni Daniel na figure. Head of gold, breast of silver, di ba? Yung Gentile kingdom na yan. Neo-Babylonian Empire, ang unang emperor niyan ay si Nebuchadnezzar. Nung lumubog ang Babylonian Empire, lumipat sa Medo-Persian Empire, mula kay Cyrus the Great, Darius, and Xerxes. Kung mahilig po kayo sa history, mas maintindihan niyo yung takbo ng mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo. At kung paano kumilos ang kapangyarihan ng Diyos para pangalagaan niya yung kanyang mga seed children mula sa panahon pa ng Old Babylon hanggang sa huling panahon na to. Now, kasi ito yung manifestation ng dragon. Nakakita na kayo mismo ng dragon, maliban yung sa China na pinapanood. Hindi, yung dragon na yan may control sa buong mundo. Kung bakit tayo may mga utang na yon, kasi yung libreng lupa sana na para sa mga anak ng Diyos, sinong kumakamkam? Hindi ba yung mga ganit na mga nasa kapangyarihan? Sino may impluensya doon? Pero ganyan mga kapatid ang succession yan. From Old Babylonian Empire to Egyptian Empire, Neo-Babylonian Empire, Medo-Persian Empire, to Greek Empire na pinamumunan ni Alexander the Great, hanggang sa Pagan Roman Empire. Ito na yung Roman Emperor na mga succession ng mga emperors. Pagano pa sila dyan noon. Pero nung nabigo itong Pagan Roman Empire, anong pumalit dyan? Ang tinatawag na Holy Roman Empire, or in the modern times, that's Roman Catholic Church. And that is the succession of the popes. Right? At in the very end ng ating panahon, lalo sa ating panahon mga kapatid, ito na yung maghaharing 10 horns or 10 kings kung saan ang buong mundo, according to the United Nations Millennium Development Goal of 2009, hinati na po ang buong mundo sa 10 magnum regions. So, control nilang politics, lahat ng gobyerno, buong economy, may papatupad nila yung gold system. Kasi nga, lahat ng aspect ng human life, education, scientific, military, society, hawak nila yan. Ganyan kakapangyarihan ang dragon na to. Nandun siya sa Vatican, mga kapatid, pero hawak niya yung buong mundo. Itong Southeast Asia ay Region 5 kung saan nabibilang ang Pilipinas. So ayun po yung sinasabi dito. At back doon sa ageless times, nung nakipagdigma si Satan and his angels, sabi niya, nadaya niya yung third part of the stars of heaven and they cast them to the earth. Now, titingnan natin itong word na cast them or cast to the earth. And the dragon stood before the woman which was ready to be delivered for to devour her child as soon as it was born. That woman is Israel.
yung church ni Lord before Gentile church, saan nanggaling ang ating man-child to rule the nations with a rod of iron in the time of millennium, which is the Lord Jesus Christ, doon sa woman na yon na Israel. Ngayon, church na ngayon yan ng Gentiles, mga kapatid. Ang isinisilang na natin ngayon ay hindi na physical Jesus, is now spiritual Jesus Christ, right there in the headquarters of this world, of this earth, sa ating mga puso na nakakasunod tayo, mga kapatid. Alright, now, pupuntan mo natin yung cast down, mga kapatid. Ano bang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin ng cast ay to thrust, parang ihagis, cast out, to throw or let go of a thing without caring where it falls. Talagang violent yung pagbagsak. So makikita ninyo kung gaano katindi yung labanan na yun by imagination, mga kapatid. Nung nagdigmaan doon sa langit at ibinagsak dito yung mga demonyo at yung mga kasama ni Satan na nagrebelde kay Lord. Cast down means to make a person discouraged or dejected. Light na kahulugan ito. Kumbaga, kung may nililigawan ka, binasted ka, discouraged ka, na-reject ka. Kaya nga, kung binasted ka man, mga kapatid, ibigay mo na yung puso mo kay Lord. Iingatan niya yan, mga kapatid. Ibigay ka niya ng tama na lalaki o babae. Pero talagang hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Ganyan. How much more si Lord? Kung nag-grip natin ng Holy Spirit, mga kapatid, di ba siloso siya? Ganyan din nararamdaman niya. Pero mas matindi pa itong kapangalawang kahulugan, overthrow. Ibig sabihin, natalo, na ibinagsak, defeat, bring to ruin, talagang destroyed, destruction. Kaya katulad nung sinasabi ko noon, mga kapatid, nung nagdigmaan niya sa langit, na dati maayos ang forma ng mga angels na yan, ang tindi ng pagkawasak nila, pagkasira. At maiintindihan mo lang yung nangyari doon sa spiritual, hindi pakikita ng physical na mata, sa pamamagitan ng mga demonyo na nagmamanifest sa flesh. Kasi inihalin tulad ni Brother Branham sa message ng demonology. Tulad ng cancer, mga kapatid, ano yan? Sabi niya, dati, mga cell mo yan. Mga cellula mo yan, ngayon, pinasok ng espiritu at namatay yung mga cellula na yan at naging weird na ang mga itsura nila at kinakain na yung buhay mo. So sabi niya, let's talk of him a little bit. Pag-usapan natin si cancer. God gave your life. And say, here you are today, here I am. There's nothing on my hand, healthy ako ngayon. But there may be a cancer on my hand sometime. How did that cancer get there? Sabi niya, let's see what cancer is. Let's take him apart. Himayin natin, sabi, let's go take him. It's a bunch of cells too. Did you know that tumor, cataract, any of these are cells? They don't have no form. Well, titingnan mo sa microscope ang ating mga cellula, bilog yan. Tama ba, Sister Hannah? We have our precious sister from Rosario La Union, Sister Hannah. Nurse po siya dyan sa St. Raphael. At kung natatandaan yung mga kapatid, humiling po ako ng prayer request sa inyo noong Miyerkules. 1 month ago na siguro yun. Isama po natin sa prayer si Sister Hannah Ballesteros na magkaroon po siya ng day off para makagad sa service. Kaya ganun na lang yung puso niya para umaten. And God answered that prayer. And batiin po natin siya. Dito po siya na mag-church from now on. Kasi kung kailan niyo po ng konting medical assistance, mga medical advice, ito po yung ating precious Sister Hannah Ballesteros. Pero tingnan mo, ang cellula natin, tingnan mo sa microscope yan, binugan yan, maayos. Tapos nung pinasok ng espiritu, alam nyo, hindi kasi basta-basta, kahit sinasabi ng science na may mga radicals sa ating katawan, hindi yan ma-activate hanggang hindi pasukin ng demonyo. Nung pinasok na ng demonyo yan, mga kapatid, ay hindi naiintindihan ng medical science. Naiintindihan yan ng ating ng doktor, ng ating soul.
they don't have no form, sabi. Some of them spread out, some look like a spider, and looks like run streaks, red cancer, just like red threads and runs through. Ibig sabihin, walang ayos. Hindi naman tayo ganun dati. So, anong nangyari dito? Nung pinasok nila yung cell, nasira din. Kung ganun ang nangyayari sa physical, mga kapatid, how much more sa soul? Kasi sabi ni Brother Branham, mga kapatid, yung iba, nagtitake ng body form, sinisira yung body form. Kasi ang tawag sa demonyo, anong ibig sabihin ng demonyo? Di ba tormentor? Tagapagpahirap. Kung tumama yan sa katawan, edi mawawalan ka na nga, mawawala ng ayos yung katawan mo. Tingnan mo, nakakita ka na ng cellular tulad ng cancer na parang magiging kasing laki ng elepante. Nasaan ba yun? They have no form because the spirit has no form. Okay? But it's a developing cell. And say in your right now, a tumor cancer just developing cell, growing and growing and growing, eating you, sucking your life from you, living on the bloodstream, cataracted the mucus of the eye, tapos covers itself, shut your eyes off, binubulad yung mata mo, tinatakpan niya ng malaking bukol dyan. Some of them comes never like tubercular. So, yung sa TB, that comes in a little small germ, very little small germ, hindi mo makikita ng naked eye, makikita mo sa microscope. There's nothing to the size of it. Tapos, the same germ makes an elephant. Pwede maging higanti. Hindi. Nakikita na talagang may cancer, tulad ng may cancer sa suso, biglang lumalaki yung walang sa ayos. Nothing to the size of the germ. Tingnan mo yung ginagawang pagkawasak ng mga demonyong to. Nagmamanifest sa katawan. Ganon din sa soul, mga kapatid. Some never goes into cell, pero they take the spirit, torments the soul. Kaya nga ang kasalanan, sabi ni Brother Branham, o sabi natin ng Bible, para yung ketong. Yung ketong, mga kapatid, pag tinamaan ka ng ketong, kahit buhusan mo pa ng kumukulong tubig yung talagang pinatay na ng ketong, hindi makakaramdam yan. Right. Kahit na sibatin mo ng itak yun, okay na, para ka lang nagsibak ng kahoy, matatanggalan sa katawan, pero hindi makakaramdam ng sakit yung may ketong. Manhid. Wala nang sensitivity. Wala nang pakiramdam tungkol sa kung espiritu ang ating pag-usapan, kung nilamon na ng kasalanan, unbelief yung tao, hindi mo na makontak yan espiritu. Hindi na siya maabot ng espiritu ng Diyos. Ano nga patutunguhan nun? Dahil patay na siya sa harapan ng Diyos, papatay niya sa pagkasunod, mga kapatid. Which is very miserable. Amen? Kaya ngayon, nakita natin kung anong klaseng laban ito. What it takes, what toll, kung anong klase, kung gaano katindi yung sinisira nito sa buhay ng iyong pamilya, ng ating mga kapitbahay, ng lahat ng mga tao sa mundo. They are not aware of it, but you are aware. Yes. Dahil tinuturuan kayo, mga kapatid. Right. But there before, mga kapatid, nung nagkaroon ng digmaan sa kalangitan, kasama ka sa nakipaglaban. Kung bakit nakupo ka ngayon dito? Let's see. Are we the ones who fought Satan and his angels when the war in heaven happened? Kasama ba tayo doon sa nakipagdigmaan? Tingnan natin. Kasi sabi ng mensahe, mga kapatid. Now, sinasabi ni Brother Branham, tulad ng binasa natin, ito yung Revelations 12 kanina, the red dragon put his tail around 2/3 of the stars. Ang napinangkit ni Brother Branham dyan na 2/3, pero sa Bible 1/3, may dahilan yan. Kasi nga makikita mo, mga kapatid, minority lang talaga ang mga nagmamahal sa Diyos. Little flock lang, di ba? Through all the ages, kukunti lang talaga yung tunay na hangad na mapanahanan ng Espiritu Santo. The majority of them, they can be religious, they can be church-goer, but the life of Christ, they never have it.
So, sabi niya, we realize that Satan, yung dragon na yan, in the beginning, set up a kingdom in the Northlands to be more beautiful than Michael was. And there was a day when he declared war in heaven. He pulled 2/3 of the angelic beings with him. Angelic beings. Try natin elaborate yan, mga kapatid. So, kaya nga, tapos isinunod ni Brother Branham, kaya nga sabi niya, ayun ang dahilan, resulta pa rin ang digmaan niya noon pa, kaya kukunti lagi ang Church ni Lord. I mean, the small side of the people this morning in the Christian realm, the Holy Ghost-born people. Yung mga pinanahantagan ng Holy Spirit, kukunti lang yan. Alright? Kaya sabi niya, ito pa yung karagdagang sinabi niya. The souls that were in prison that repented not were not angelic beings that had been brought down in the form of angels. Now, hahatiin ko ito, kapatid. Hihimayin natin, ha? Para mag-gets natin. Kasi dire-diretsuin mo to, nakakalito. Yung kaluluwa daw na nandoon sa prison, saan to? Ito yung sa Buko Peter. Kung saan nung namatay si Lord sa cross, pumunta yung kanyang theophany sa hell, nangaral doon sa mga souls in prison. Tama? Sinasabi ngayon ni Brother Branham, hindi sila yung angelic beings that had been brought down in the form of angels, but it was the spirits of those angelic beings that fell before the foundation of the world back there when the war went on in heaven. Naintindihan niyo? Ang gulo, di ba? Hatiin natin to. Number 1, ito lang. Okay? Ito lang muna ako. Ang Satan and the dragon fought, Michael and the dragon fought, and Lucifer. Lucifer was cast down. Itong parting ito, number 2 ito. And Lucifer was cast out with all his children and all his angels that he had deceived. And those angels come to the earth and was subject them to become human. Pero malilito pa dito. Yung angel naging human. At tingnan natin, ha? Okay, dito muna tayo. Yung mga souls that were in prison that repented not, yung hindi sila nagsisi sa mensahe ng ni Noah, sa mensahe ni Enoch, okay? Hindi lang sila yung angelic beings that had been brought down in the form of angels. Now, doon sa langit, mga kapatid, may iba't ibang klase ng katawan. Agree? 1 Corinthians chapter 15, di ba may mga celestial bodies? Pero hindi pare-pareho yan. Ngayon, anan ko lang, may angelic being, may theophany. Pareho ba silang celestial body? Yes. Pareho ba silang spiritual body? Yes. Pareho ba silang kawangis or image ni Lord? No. Ang mga angels, hindi. Hindi sila theophany. Hindi theophany ang katawan nila. Angelic body sila. Pero celestial being. Theophany. Kung saan tayo yan. Genesis 1:26-27, nilalantay sa wangis ng Diyos. Pareho tayo sa angel, hindi? Hindi. Pagdating sa talagang origin, mas mataas tayo sa angels. Theophany ka, kapatid. Now, tingnan natin. You will never be an angel, sabi ni Brother Branham sa kanyang message. We, through that theophany, which is the King Theophany, which is Christ, which is the Logos, we were made in the image of God before the world was ever made. When the theophany has been made flesh and dwelt among us, through His death, we ourselves receive His Spirit, and we have no end, eternal life. Kasi nga, yung si King Theophany na nagtataglay ng eternal life, the only eternal life is God's life Himself. Kapag natanggap mo na yung Holy Spirit, natanggap mo yung part ng theophany ni Lord. Kaya may eternal life ka, kapatid. Nag-angels, sabi niya, hindi sila angel being in the form of angels. Okay? Ayun ang pinupoint out ko dyan. Hindi ka angel, hindi ka, yung body mo, yung forma mo, hindi ka angel.
isa kang theophany. Kaya yung not angels but men or women. You will never be an angel. God made angels, but God made man. When we are talking about the kind of bodies between us and the angelic beings. Then, sabi ng Hebrews chapter 1, 5 to 14 mga kapatid. Pero, yung mga verses lang na yan ang sasabihin ko. Kanino sa mga anghel ang sinabi ng Diyos anytime, sabi niya, ikaw ang aking anak, sa araw na ito, ipinanganak kita. Wala. Sinasabi ng Bible, hindi ko anak ang mga anghel. When He bring the first begotten into the world, sino yung first begotten into the world? Bago nalalang ang lahat, gumawa muna ng katawan si Lord. Yes. Yung great eternal spirit na yon, nung nagsalita na siya, lumitaw ang Logos. Siya yung Kristo. Hindi natin ilalagay dyan, pero basahin natin ang message, nandun yun mga kapatid. So ang unang lumitaw, Logos, which is Christ, mga kapatid. At yung lahat ng anghel daw, mag-worship doon kay Christ. Dahil ayun yung Diyos. Okay? Ano the angels, sabi niya, doon sa mga anghel, ang trabaho nila, ginawa silang espiritu, angelic spirit. So ayan yung katawan nila mga kapatid. And ministers of flame of fire. Mga lingkod, mga servant of a flame of fire. Why? May anointing yung mga yan. Mayroong anointing itong mga anghel na ito. Kung ang anointing ng demonyong anghel na yan ay rapist, pag pumasok yan sa katawan ng tao, magiging rapist yun. Pero kung ang pumasok doon ay anghel ng Panginoon, ang influence niya ay nanggagaling sa Holy Spirit, magiging banal yun. Nakikita ninyo? To which of the angels said at any time, umupo ka sa aking throne or kapangyarihan, right hand means power, and will make thine enemies thy footstool. Hindi na kailangan sinabi sa mga anghel yun. Kaya nga gustong hangarin to ni Satan, na siya yung maging umupo doon sa kanan ng Diyos. Pero hindi mangyayari yun, mga kapatid. Are they not all ministering spirit? Di ba itong mga anghel na ito, mga lingkod sila, sent forth, ipinadala para maglingkod sa mga tagapagmana ng kaligtasan. Kaya therefore, kung nasaan ang atmosphere ni Lord, napapaligiran tayo ng mga anghel ng Diyos. Ayun yung mga angelic beings, mga kapatid. Now, sabi niya, the souls that were in prison that repented not were not angelic beings that had brought down in the form of angels. So, pinoint out natin kanina mga kapatid, na itong mga kaluluwang ito ay hindi sila yung mga anghel na tinatawag ding theophany sa ibang parte ng mensahe ni Brother Branham. Ayun yung mga ministering spirits na sinabi ng Hebrews chapter 1. Nagkakabutan tayo mga kapatid. Now, tingnan natin itong second part. Yung souls na yon that were in prison, that repented not, it was the spirits of those angelic beings that fell before the foundation of the world back there when the war went on in heaven. Oh. Ano makikita nyo? Involved tayo o hindi sa war? Involved tayo mga kapatid. Kasi titigan mo, Satan and the dragon fought. Michael and the dragon fought and Lucifer. Yan ang dating pangalan ng Satan, si Lucifer. And Lucifer was cast out. Ibinagsak mga kapatid, na-destroy siya. All of the angels that he had deceived, and those angels come to the earth and was subject then to become human. Now, itong parting ito, yung may kulong na yan hanggang dito, diyan mo makikita mga kapatid, yung other side ng message ni Brother Branham, na tayo ay mga may angel. At kasama pala tayo doon sa nakipagtigmaan doon. And therefore, hindi mo namamalay mga kapatid, nakaupo ka lang dyan, more than overcomer ka na pala before the foundation of the world. Yeah. Let's see.
tingnan mo, di ba sa Acts 12:5-17, may senaryo doon na ikinulong si Peter. At nananalangin sila, nag-prayer meeting sila na sana maayos ang lagay ni Peter. Tapos pumatok si Peter sa pinto, na pinalaya siya ng anghel. Right? Mula sa kulungan. Miraculously. Tapos kumatok sa pinto. May nagbukas na isang sister. At sa halip na patuloyin, napatakbo. Nagulantang. Kasi sabi niya, mga kapatid, nandiyan si Peter. Kaya sabi ng mga kapatid, hindi, angel niya yun. Bagaman nananalangin sila na mapabuti si Peter, ang expectation nila, pinatay na si Peter. Ay, nakita mo yung theophany niya. Sabi niya, they said, it is his angel. Pero sabi ni Brother Branham, mga kapatid, oh my, he's dead, sabi ng mga kapatiran. That is his angel, sabi nila, standing there. At naiintindihan ng mga ito na ayun yung glorified body kung saan itinuro ni Pablo na kapag namatay tayo sa 2 Corinthians chapter 5, mga kapatid, ayun yung lilipatan ng ating kaluluwa. Right? Pero sabi niya, yung angel na yun, itinutukoy din theophany. Again, si Michael ay king theophany. At may mga kasama siyang theophany na nakipaglaban. So, ang main battle force ng langit noon ay hindi lang yung mga myriads or multitudes of angel na mga angelic being ng Hebrew chapter 1, na mga ministers na mga magmamana ng kaligtasan, kundi ikaw at ako. Kaya nga, sa ayaw nyo sa gusto, involved kayo sa digmaan ito, galit sa inyo si Satan. Galit sa inyo. Dahil kilala niya kayo. Sabi nga ng Genesis, mga kapatid, aba, ito mga demonyong ito, aeons and aeons of time na, sa Genesis question and answer ko dito nagkakamali. Hindi mo sila madadaya pagdating ng worship. Ang galing nilang mag-worship. Right. They have the form of worship, mga kapatid. Kaya nga, si Cain, ang galing niyang mag-worship. The best yung kanya hinanda. Pero walang revelation. Walang pag-unawang spiritual, mga kapatid. Ang Diyos, ang mga anak ng Diyos ang binibigyan yan. So nakita natin dito, yung angel ay theophany din. Okay? Sabi pa ng message, mga kapatid, question and answer. Paki-explain na yung person's angel, yung mga angel natin na nananatili sa atin mula sa ating pagsilang. Sabi niya, at sabi niya, mga kapatid, it is not promised that sinners has angels. Why? Kasi nga back there from that war, Revelations 12, mga kapatid, wala na sila dun sa langit. Sino man nasa langit? Matthew chapter 18. Yung pinagmamasdan yung face ng ating Father, punong-puno ng kaluwalhatian. Okay? So yung mga sinners na actually, namamanifest pa lang throughout the ages for 6,000 years from Adam hanggang sa ating panahon, mga kapatid, ayan yung mga fallen theophanies. Okay? Nasaan sila? Nandun na sila sa head. Kung ano yung pinapamuhay nila dito, hindi mo ma-convert kasi nandun sila sa head. Nag-message ba yan, kapatid? Mayroon niya. Okay. So, only the redeemed has angels. Kasi nga, mga kapatid, kapag na-redeem ka, na-restore ka. Amen. Hindi matatawag ni Brother Branham yan na complete na theophany, yung mga nasa hell, na pinag-aralan ni Lord noong doon sa souls in prison, which tinawag niya rin na theophany. Kung mababasa ninyo ang message, mga kapatid, yung mga pinangaralan daw ni Lord na siya ay theophany, pumunta doon sa hell, pinangaralan niya yung mga souls in prison, which are also theophanies. Why? Kasi lahat ng tao, makasalanan man yan o anak ng Diyos, nilalang sa wangis ng Diyos. So originally may theophany sila. Now, nung sila ay doon back there sa past, sa Revelations 12, nung nakipaglaban itong si Satan, nadaya niya itong mga ito, mga kapatid. Amen. Kasi nag-exist na pala tayo. Ng mga panahon na yun. Yes, you are.
Nagaya niya sila. Nung natalo sila, ayun, itinapon sila sa hell. At naghihintay na ma-manifest yung flesh nila pagdating ng mga panahon. Kaya nga, laging mayroong dalawang, dalawang sanga. Mayroong anak ni Satan at mayroong anak ng Diyos. Si Cain, anong sabi ng message? Anak ni Satan. Ito rin nilagay dyan. Kaya sabi niya, yung mga itim lang ang may angels, yung may theophany. Kasi inayos ka ng Diyos. Nung pumasok ang Holy Spirit sa'yo, hindi mo kaya ayusin ang sarili mo, inayos ka ng Diyos. Pinatuloy mo siya, tinanggap mo siya. At alam na ng Diyos yun before the foundation of the world. Kasi titingnan mo yung sinasabi ni Brother Branham dito, no? Those, saan yun? And, sorry. When on heaven and Satan dragon forth, all of the angels that deceived that those angels come to the earth, sabi to become human. Ay, hindi ko yata nagsama dyan, pero, ayun. Basta before the foundation of the world, mga kapatid, is, nandyan na tayo, nag-i-exist, mga kapatid, by the grace of God. At, ayan, ang mga kasama ng ating King Theophany ay pinaglaban ng ating kaharian. Kaya sabi niya, your souls were made up before the foundation of the world. When God created man in His own image. At yung soul na yan, mga kapatid, the soul that was in the man is your theophany. So before the foundation of the world, nag-i-exist ka na. Kailangan mo lang maintindihan yung posisyon mo. Sino ka ba talaga? Mga kapatid, if you understand now your position, you understand the battle. Ang buhay na ito ay laging labanan, mga kapatid, between good and evil. Now, sabi niya, they are sons of God. Every man that's born in the earth is a son of God. Tulad sinasabi ko sa inyo, regardless kung sinner siya, or sabi niya, or what he is a son of God. Kasi, na-create siya sa image ng Diyos. At ang purpose mo sana ay praises of God. Inaagaw ni Satan yung praises na yun. Nagaya niya yung mga yun. Right? He's created that way. But God in the beginning knew who would receive Him and who would not. Okay, so ito yung sasabi ko, before the foundation, pag sabi natin, pag pinag-uusapan natin before the foundation of the world, we are talking about predestination. Yes. Foreknowledge. Kaya sabi niya, by foreknowledge, masasabi niya, he could tell, he would be saved and who would not be saved, for he knew which person would take up which spirit. Naintindihan ninyo? Sa pagsilang pa lang natin, it's either yung influensya mo ay nanggagaling doon sa kalangitan o nanggagaling doon sa impyerno. What your celestial body is somewhere else is what you're reflecting back here. Hindi mo talaga hindi maiiwasan ni Jesus Christ na mamimit niya si Judas. Hindi maiiwasan ng mga Israelita na mamimit nila yung malupit na paraon. Parte na ng plano ng Diyos yun. Hindi natin maiiwasan na talagang inilagay tayo ni Lord dito dahil you are the best of the best. Nung digmaan na yun, mga kapatid, nakita niya yung mga last age saints, sila yung mga pinakamakapangyarihan na nagpagbagsak ng maraming demonyo. Kaya sila yung mga the best na ito. Si Pastor Ruby ilalagay ko sa last age kasi isa siya sa mga great conqueror. Nakikita ninyo kung gaano kayo katindi sa paningin ng Diyos. Hinahalaan natin yung mga great saints na yon sa mga naunang panahon. Pero sa magtatanong sila, oh, Brother Jonathan, nandito ka na. Paano mo napagtagumpayan? Yung Antichrist na yun. Samantalang ayun yung worst of all ages. Kaya nga, nung na-manifest ka dito, kapatid, hindi ka basta-basta. Nire-reflect mo kung saan ka. Back here, sabi niya, in that spirit land. Dahil nababuhay tayo both in physical and spiritual world. In the spirit land, what you are is what you are here. Kung naiintindihan mo na, mga kapatid.
Alam ng Diyos na babagsak ka one day kasi hindi mo naiintindihan ang kalalagayan mo. Pero nung naintindihan mo na, takot na takot sa Satan. Hallelujah! God bless us. So, I'm the musician, let's sing We've Got the Power bago po ibigay sa ating worship nila. Help us pray mga kapatid na maging mabuti ang panahon bukas. Dahil yung matagal po na panahon na hinihintay natin para magpabaptize na itong mga binabible study natin sa Vera ay nagdesisyon na po sila. Nagdesisyon na sila noon. Pero si Satan hinahagdanan. Inilalagay sila sa mahirap, kahirapan, kalipitan. Hanggang sa nagkaroon ng medyo mga conflict. Pero sa biyaya ng Panginoon, kahit anumang conflict sa loob ng tahanan, ang Diyos ang nagdesisyon